Hello YouTube at hello mga ka-viewers. It's me again, Luis Daniel Vlogs. At ngayong araw na ito ay magko-komentaryo na naman tayo at magre-reaction sa panibago na namang naganap na kalokohan, kakrimenan. At ito ang pinamagatang habulan ng sundalo at riding in tandem sinundan ng pagsabog ng Granada. Sa Mindanao to at talagang hindi na bago itong balita para sa atin at hindi na tayo nagugulat dito dahil sa Mindanao ba naman, naghahagisan ng bomba talaga dyan. Parang yung mga tao dyan ninonormalize na yung paghahagis ng Granada, no? Ang daming parang mga terorista. Nice! So, tara, reaction na natin to. Nabulabog ng pagsabog ng Granada at sunod-sunod na putok ng baril ang Sharif Agwak sa Maguindanao del Sa Maguindanao del Sur pala. Sur. Kasunod yan ang habulan ng mga sundalo at riding in tandem. 5 ang sugatan. Oh my goodness. Yan naman nakakalungkot, no? Nakakatawa man isipin pero may nasugatan which is hindi maganda at nakakagalit. Akala mo sa movie mo lang makikita no? O kaya sa mga memes hinahagisan ba naman ng Granada isang sundalo? Grabe, tingnan niyo to. Nahuli kam na pag-atake sa pagtutok ni Efren Mama ng Ay. GMA Regional TV. Kita sa kuwang ito ng Grabe kaguluhan no? CCTV kaninang So magulo talaga dyan sa Mindanao, lalo sa Maguindanao, no? Grabe. alas 6:30 ng umaga sa Mga politiko nga dito nagpapatayan no? Sa panahon ng eleksyon. may mother poblasyon sa Sharif Agwak, Ayan na. Mindanao del May Sur, sundalo. na habang binabaybay ng Oh, mga grabe, no? Ayun yung rider. sasakyan ng kalsada Riding in ito, tandem. biglang may lumikong motorsiklo. Sinundan din ito ng pagliko ng isang sasakyan ng sundalo hanggang may biglang sumabog. Uy! Sumabog. Sinundan ito ng sunod-sunod na putok ng baril. Grabe, nagpaputok pa ng baril matapos magpasabog ng Granada sa daan. Matindi itong mga to. Uy, grabe. Nagulat Nga. ang mga residente nang may nakita mga pulis na tila may hinahabol. Ayon sa 6th Infantry Pusang gala na yan. Diyan nga may nanunutok ng basuka. Biglang bababa sa sasakyan, manunutok ng basuka. Grabe. Wala sa ayos ng mga Division ng Philippine Army. 2 sundalo ng 2nd Scout Ranger Battalion ang sugatan. 3 sibilyan din ang nadamay. Grabe. Matapos tamaan ng shrapnel Pusang gala kasi malapit sa kanila yung bomba. ng sumabog na hand grenade. Maayos na Ayun, no? Kawawa na yung nagmumotor. guys sa pagamutan. Sinusubukan pa silang makuna ng Tanda pa yata yung nagdadrive nun. Ayun, no? Kita nyo? na hand grenade. Maayos na ang kanilang lagay sa pagamutan. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag. They're traversing the route from Cotabato City to South Cotabato Grabe. area when they were Mas malala ang mga riding in tandem dito sa Mindanao. Granada agad, bomba agad. Grabe, susundan pa ng baril. Grabe. attacked to unidentified running in tandem in the vicinity of Sharif Agwak around Bun, doon sa gitna. Grabe. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, kinukumpirma pa kung anong panig Grabe. ang nagpaputok matapos ng pagsabog. Hindi pa Yung malino naman yung mga, terorista. confirmed ngayon kung Riding in tandem. kaninong side yung nakapagpaputok, if sa army lang or pati yung mga personnel natin from the PNP, and if nakaputok din yung mga suspects na hinabol natin. Tinutugis pa ng otoridad ang mga sospek. Inaalam din ang motibo sa krimen. Mas mahigpit na seguridad ang pinaigting ngayon kasabay ng pagsisimula Ay. ng gun ban na bahagi ng unang parliament. Kaya pala naman, magkakaroon na naman ng BARM elections, BAR MMM. So, magulo ang eleksyon dyan. Asahan na natin yun. Kaya, may mga ganun at dapat talagang iban na yung mga gun na yan. Hindi lang sa Maguindanao o sa Mindanao, kundi dito na rin sa Luzon at Visayas. Election sa BARM. Pertaining to the security, very tight yung security natin ngayon. Kasi nga, nag-start na yung ating election period and meron na tayong gun ban and yung ating COMELEC checkpoints ay Buti pa dyan may checkpoint.
24/7 all Dito sa lugar namin wala. around farm. Nice! Connecting natin yung mga checkpoint operations natin, yung mga patrolling natin, especially sa mga area tulad ng Sheriff Agwak na na-identify natin na medyo hotspot So, yun. for the gun ban. Tapos na. So, akala mo, para talagang nakakatawa, no? So, isunod natin tong dalawa na Pinoy na nasawi sa isang drone strike. So, nakakalungkot, di ba? Tita, baka Seaman mahulog na. ka. Malakas pa naman ako doon. Aray! Ano ba yan? May ad agad? Di ba? Ad na ano? Tita, dagdagan natin lakas. Mga kapuso, dalawang tripulanting Pilipino na ang nasawi sa tensyon So, wait lang. Ito ay pinamagatang dalawa na Pinoy na sawi sa isang drone strike. Grabe. taxi. 12 Nakakalungkot. Pilipino pa So, mga seaman ito, di ba? Okay. ang sugatan ng puntiryahin ng drone strikes. Ang siyam na mga barkong may mga Pinoy crew. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng tensyon sa Black Ay, naku po. drone strike sa ilang barko rito, kinumpirma ng Grabe. Department of Migrant Workers o DMW Talagang inano sila. Yung barko nila na ginagamit is tinarget talaga ng ano, missile. Ayun na Drone daw. strike pala, oh. ang tripulanting Pinoy ang nasawi. Ay, naku po. Dalawang fatalities. Yung isa, mga July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified our dear seafarer and we have communicated Grabe, no? Katakot. Tension sa Black Sea kasi naman hindi pa natatapos yung gera sa Middle East. Dahil matigas ang ulo nitong Iran. O Iranian government, pati ka na mga kaalyado nito. Ayaw tumigil. Nag-ceasefire na nga. So, tinuloy na naman nila. Heis. with the family of the seafarer Ano? and are arranging for his repatriation and of course the assistance by the DMWO to the family. Yung second, it just happened yesterday. So we are still in the Grabe. process of reaching out to the family. 12 ang Pinoy na sugatan. Uh, So, ang ano naman ng dalawang ng Pinoy na nasawi. Nakakalungkot na of the balita yan seafarer. para sa kanilang mga pamilya, di ba? But rest assured, within the day, we shall have communicated with the family as well as will provide assistance to the family. 12 Pilipino naman ang sugatan, 8 pa ang ginagamot habang 4 ang naiuwi na ng Pilipinas. Kabilang sila sa 139 na mga Pilipinong nasa 9 na barkong inatake ng drone strike sa Black Sea, Nice. partikular sa hilagang bahagi nito na nasa dulo ng Ukraine. Naku 89% sa mga Pilipinong ito ay nasa maayos ng kalagayan, bagaman Nasa dulo pala ng Ukraine. kailangan ng tulong mula sa psychosocial counseling hanggang sa repatriation. Maayos na rin yung kanilang repatriation at Grabe. as soon as possible. Pero kayo po, Sec, nakausap niyo po ba sila? Yung itong mga... Not all of them. We nandun? have been in touch with some of them, yes. Nakikipag-ugnayan na rin ang Hindi. DMW sa kanilang mga pamilya at sa may-ari ng mga barko o manning agency ng mga Pinoy. Naglabas na rin ang advisory ang DMW na nagpapaalala sa karapatan ng mga tripulanteng Pinoy sa mga lugar na merong warlike situation tulad ng sa Black Sea. Divert all voyages if and when So, dapat iwasan na ito. Yung ganitong mga ruta at daanan, di ba? Dapat there iwasan na. is a continuous Dahil alam naman nila na delikado talaga yung daan doon. At tingnan mo nga, talagang papaliparan kayo ng drone strike na may kasamang bomba at pasabog. voyage Nice. to these high-risk warlike areas to ensure that the seafarers are granted prior to voyage the right to refuse sailing. No discrimination on any seafarer. Sinisilip na rin daw ng DMW ang posibleng pananagutan ng mga ship owners. Nice. Kung naiulat nila ng tama at sa panahon bago pa man maglayag yung barko na may plano Yes. sila magdala ng tripulanting Pilipino sa Black Sea. As you can see from the map over Low there, it's an battery. enclosed Please body of charge. water. So they would have to fly them at some point. And they would have to already know na papunta ng Black Sea. Kasi ang mga napapaligiran yan ay mga puertong hindi pangkaraniwan.
Dana Yes. Tuco, Nakatutok, 24 Oras. Tsaka may mga pirata din, no? Yun pa rin yung isang threat. Pero ang pinaka-threat talaga dito yung gera. So, dapat talaga iwasan yung ruta na yan. Tinan mo ang mga kawawa, mga seafarers, mga seaman. So, nakakalungkot. So, ayan. At dyan nagtatapos ang ating video. At sa pagtatapos ng aking video, ay nais ko lamang sabihin at ako ay gusto ko lamang magbigay ng komentaryo na sa atin lahat, sa mga lahat ng seafarers, naway maging maingat tayo. Kung yung mga barko nyo, sinabihan kayo ng mga ng company na dadaan dyan, dapat mag-isip-isip na kayo kung uuwi kayo or i-disregard to. Pero sana naman hindi na talaga dumaan dyan yung mga barko, no? Low Na battery. lalong-lalo yung Please kalaban charge. ng mismong bansa na nagsisimula ng gera. So, stay safe tayo mga seaman dyan, no? At palagi magpe-pray. At lalo, shout out sa papa ko na seaman. So, yan. Kung nagustuhan nyo ang ating komentaryo at ang ating reaction dito sa balitang ito, ay baka naman pwedeng mag-like ka na sa ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. At hanggang dito na lamang ang aking video. See you in my next vlog. Thanks for watching. Bye!